1 verse 1 to 5. The Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, who was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Sige po, ako po tayo. Praise God. 4 days before Christmas, and I guess, I hope itong message ko na ito ngayon. Itong message na ito ngayon, magdagdag ng reason kung bakit tayo dahil kung bakit tayo nagsasalitate ng Christmas. Again, hindi siya December 25, pero pumili tayo ng isang season para ipaalala sa atin kung ano yung purpose of this season. And just a quick review. Again, we all know na yung pinagmulan ko ng ating text ngayon ay sa Book of John. And yung Book of John, again, emphasizes on the identity of Christ. Kung sino ba si Jesus. And as we know, the name of Jesus Christ, next. And as we know, na yung kanyang pangalan ay hindi lang pangalan, naging bahagi ng history. Di ba? So, like for example, yung ating pag-date, di ba? BC, AD, di ba? So, ibig sabihin, sumasamba tayo sa isang Diyos na tunay na nagkatawang tao na kinilala hindi lang ng mga Kristiyano, maging ng ibang religiyon na lumakad talaga siya dito sa lupa. And I think isa yun sa mga bentahe ng Israel. Diba? Marami pa rin gusto maging turista sa Israel kasi fascinated ang mga tao kung saan talaga lumakad si Jesus Christ. But beyond that, we have to understand na yung pangalan na yun, hindi lang dapat manatiling pangalan na alam natin. So, with this, babalikan natin yung tanong. What's Jesus incarnation means to us? Last week, pinag-aralan natin, pinag-usapan natin yung tungkol dun sa sino ba si Jesus sa atin? Diba? Ngayon naman, subukan natin alamin, sino ba tayo sa Kanya? Diba? Tanungin natin, isipin natin, diba, sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, iisipin mo, bakit bahagi ka ng bilyong-bilyong tao na yun? Sa bilyong-bilyong tao na yun, iisipin mo ba na ikaw ba ay aksidente? Ikaw ba ay intentionally created? Kung ikaw ay intentionally created, ano ba yung purpose mo? Bakit naririto ka? And ako bilang ama, wala ako siguro greatest desire para dun sa dalawang anak ko, except for them to know yung purpose ng buhay nila. Diba? And gusto kong in-nurture yun, yung purpose nila sa buhay, gusto silang pag-aralin, gusto ko sila magkaroon ng every opportunity na mapalago nila yung sarili nila. So para pag mahanap nila itong purpose na to sa buhay nila, they're equipped to give that, to serve other people. So, titingnan natin, ano ba, diba, alam natin, sino si Jesus sa atin, pero ano ba tayo sa Kanya, diba? So, tanungin natin din yung bagay na yun. So, now, again, dun sa purpose ng incarnation, review ulit, na pag sinabi natin incarnation, ito yung Diyos na nagkatawang tao, diba? So, ibig sabihin, naging kasama natin siya. So, theologically, incarnation refers to Jesus Christ, the eternal Son of God, becoming fully human while still remaining to be fully divine. Ibig sabihin, still God. Okay? So, the Word became flesh and dwelt among us, sabi nga sa John 1:14. So, kung siya nagkatawang tao, bakit naman tayo? Tanungin natin, bakit naman tayo naging tao? Bakit tayo pinanganak? Bakit tayo naririto ngayon? Ano naman tayo sa Diyos? Di ba? And kung alam niyo po ba yung idea
Nakasilip na po ba kayo sa isang telescope na kita yung kalawakan? Sa UP, sa UPLB, merong mga enthusiast ng mga astronomical telescope. So, gabi-gabi, lalo na pag mga meteor shower sa UPLB, nag-gather sila, tapos pag maliwanag yung langit, tapos sinisilip nila. So, I had a chance na makisilip dun sa kanilang mga telescope. And to look at it, na yung lawak ng kalawakan, isipin niyo po sa bawat star na nakikita ninyo, merong planeta na nakapaligid. So, for every star, ibig sabihin, merong sariling galaxy. Okay? So, sa dinami-dami nun, marami ring planeta. Hindi lang tayo, di ba? Pangalan nga ng ating galaxy is the Milky Way. Para raw kasing gatas na hinahalo, di ba? But you have to understand, doon pa lang sa lawak ng galaxy natin, parang ikaw na maliit na speck ng buong kalawakan na yun, pero naririto ka. Di ba? So ngayon, tingnan natin, ano ba tayo? Doon sa ating verse na binasa kanina, John 1:3, may silang naman po ito, hindi naman siguro mahirap memorize, di ba? All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. So, meron pong tatlong bahagi itong verse na to. Reason, relationship, and responsibility. So, una nating tatanungin, ano ba yung reason kung bakit naririto ako? Now, one thing na dapat nating maintindihan, so, sinabi na natin na yung identity ni Jesus, doon pa lang sa simula naroon na siya. So sa simula pa lang din, inisip na niya tayo kung paano niya tayo i-form. Na pinorm niya tayo with meaning, dignity, and purpose. Di ba? So, iisipin mo, titingnan natin yung mga bata dito sa paligid. And mapapascinate tayo kung paano sila nag-grow. Kung paano sila lumalago. Pero isipin nyo din talaga na anong gagawin ng mga batang ito na magiging bahagi sila ng kasaysayan? Di ba? Sila ba ay dadaan lang sa kasaysayan? Meron silang ipufulfill sa kasaysayan? Di ba? Parang ako nga, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, pangarap ko maging artista kasi gusto maging presidente ng Pilipinas. Gusto ko maging bahagi ng history. Pero hindi naman siguro gano'n yan. Pero one thing na dapat nating maintindihan, na lahat ng bagay na nilikha sa mundong ito, merong purpose, merong Like, I remember nung nag-abroad po kami, hindi ko alam na tinago pala ng nanay ko yung mga luma naming gamit, mga luma naming laruan. Tinago namin. Nung pagbalik namin na galing na China, naglilinis kami ng bahay kasi nakitira pa rin ako kami dun sa parents ko. Pagbalik namin galing China, nakita namin yung mga lumang sandok, lumang kaldero, and even yung mga lumang laruan na pinaglalaroan ko, na naitabi ko. And I realized, naalala niyo po ba na nung mga bata tayo, gumagawa tayo ng mga sarili nating laruan, di ba? And we take pleasure in those toys. Di ba? Like for example, yung sanga na pael, gagawin mong baril-barilan, huhugisan mo. Tapos yung mga tagsan, kasi hindi pa uso yung easy open can dati, di ba? Yung tagsan, ginagamit din yung tawag ko, yung pambala dun sa baril-barilan, naalala ko pa yun. And with that idea that you can create something, you know na anumang hawakan ng kamay natin, there's always a purpose and a reason for that. Wala naman tayong ipupursue sa buhay natin nang wala siyang reason and purpose. Like for example, trabaho. Bakit natin pinupursue ng mga trabaho na ito? Because it serves a purpose and a reason kung bakit natin ginagawa ito. And the same thing when Jesus intentionally created us. Yun yung identity natin. Meron tayong purpose and reason kung bakit naririto tayo sa mundo nito. Now, of course, the ultimate purpose na meron tayo is for God's glory. Na yung dapat yung pleasure natin, yung kaligayahan natin is yung
alam natin na napapapurihan natin ng Panginoon. And no doubt about that. Pero most of the time, lagi natin nakakalimutan, ano ba talaga yung silbi natin sa buhay? Di ba, yung mga tao ngayon, why many people go on a state of depression? The main reason kung bakit ang mga tao goes on a state of depression, nakakalimutan nila yung purpose ng pagiging buhay dito sa mundo ito. Like for example, bakit tayo na-burn out sa trabaho? Kasi wala na tayo nakikita purpose and reason for that kind of work. Di ba? Ganon din sa pananampalataya. And I remember na yung lagi ko sinasabi sa inyo si Charles Stephenson, the only reason kung bakit siya tumalikod, wala na siya makita purpose doon sa kanyang pananampalataya. Di ba? Imagine ninyo, nung panahon na nagdududa siya sa kanyang pananampalataya, bumalik pa siya sa seminary para mag-aral ng Bible. Pero at the end of the day, pagkatapos niya gawin lahat ng yun, tumalikod siya sa kanyang pananampalataya kasi wala siya nakita purpose for that. And the same thing with why we celebrate Christmas. Kasi para ibalik yung identity natin na meron tayong purpose sa Panginoon, meron tayong reason sa Panginoon. Kaya nga siya nagpadala ng sanggol na magiging tagapagligtas. Kasi yung purpose natin is makilala natin yun. So Jesus Christ becoming incarnate or naging tao, tayo din na pinanganak sa mundong ito has actually the purpose of what? Fulfilling yung glory ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga panahon na nalilito tayo sa buhay, hindi ko naman sinasabi yung mga taong nalilito kung ano gusto nilang gawin sa buhay, hindi nila alam ang purpose nila. Hindi naman po ganun. Darating talaga sa punto ng buhay natin na mahirap makita kung bakit pa tayo buhay sa mundong ito. Di ba? And I can't even forget the idea na yung isang bata inalagaan namin nung pinatilyo siya na nakipag-break yung girlfriend niya sa kanya, nag-commit siya ng suicide dahil nga wala na siya makitang purpose for life. Di ba? Pero pansinin niyo yung mga tao so much deep into their faith na kahit anong itapon nyo sa buhay nila, we will move on, we will continue. Di ba? Bakit? Sabi nga rito, for by Him all things were created in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers and authorities. All things are created through Him and for Him. Ito pa lang yung isang purpose natin, for Him. We were created for Him. Kaya nga mga kapatid, yung incarnation ni Jesus, becoming flesh, means that your life is not an accident. Di ba? It is intentionally created and it has eternal value. So, ibig sabihin, yung mabubuhay ka lang sa mundong ito, yung pipiliin mo na araw-araw sa buhay mo, that you will desire to pursue life, you know that one has an eternal value. Hindi ka naman magpupursue na patuloy na mabuhay. Ako, right now, di ba sabi ko nga sa inyo, yung college ako, wala naman akong ibang gusto sa buhay kundi yumaman. Dahil sa isang altar call ng isang pastor namin, nasira ang lahat ng tago pastor. Di ba? Sabi ko, ba't ako tumayo sa altar call na yun? And the good thing is that the pastor who gave that altar call, really a good friend. Sabi ko sa susunod, bawalan na yung church mo. Sa susunod na mag-altar call, kawawalingan ko sa kanila na masisira ang buhay. But really, it gives me a deeper purpose in life na yung idea na pag nagsaselebrate ka na ng Christmas, alam mo na hindi ka aksidente. Kasi alam mo na yung Panginoong Diyos nagkatawang tao para mamatay kanino? Para sa atin. Because we were also created for Him.
Di ba? Kaya wala tayong pwedeng itanggi kung ano yung purpose ng buhay natin. Na wala tayong pwedeng idahilan na walang purpose ang buhay natin. We will always have a purpose and a reason kung bakit tayo narito. Kaya nga sinabi ni John MacArthur, God does not create randomly. He creates purposely in His glory. Ito pa sinabi ni Einstein. One thing that I like Einstein said, God doesn't play dice. Diba? Sabi niya, hindi siya, yung pag-create ng Diyos, it's not out of random things. Everything was created intricately with its purpose. Diba? Imagine ninyo, sabi ko nga, i-tweak mo lang ng konti yung oxygen sa hangin. Lahat ng tao, lahat ng living things pwedeng mamatay. Who sustains that? Who sustains that? Diba? So, buhay tayo ngayon kasi we were not an accident. Diba? We were not an accident. So, this is the reason. A reason of our identity in Him. Sino ba tayo sa Kanya? Yun yung reason natin. Pangalawa, mga kapatid, Jesus is a relational word through whom we were made to know God personally. Di ba? Hindi natin pwede, well, I have nothing against religion. This is our religion. Meron tayong pananampalataya. Any form of faith na i-organize mo is a form of religion. Pero beyond what man can do and can create, ang reason, ang kailangan lang naman natin para magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos ay dumiretso tayo sa Kanya. So the first thing is that sa simula pa lang, hindi tayo aksidente. Sa simula pa lang, nagpupurso na ng relasyon ng Diyos. Pinupurso niya na lahat tayo makakilala sa Kanya at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. One thing that I like, meron po isang testimony yung pastor na pinapalo ko. One time daw, in-invite siya sa isang church. Tapos humingi siya ng background sa church na napapipritsa niya. Sabi niya, pastor, the church na papipritsa niyo, mga Kristiyano na, mga mananampalataya na, they are devout Christians. Tapos tinanong siya, so ano pong ipipreach ninyo? Sumagot siya, I'll preach about the gospel. Sumagot yung isa sa mga elder ulit ng church. Sabi, Pastor, ito mga Christians na, mga devout Christians. Sabi ng pastor, hindi ko alam yan. At walang isa nakakaalam sa atin kung lahat na tayo ay may personal na relasyon sa Kanya. The church doesn't assure us, pagpunta sa church, that we have a personal relationship in Him. So yung gospel, yung good news, yung mabuting balita, mabuting balita na ang Diyos namatay para sa atin, hindi lang para sa mga nawawala. It is continually for those who have relationship in Christ. Kaya dapat araw-araw tatanungin natin sa sarili natin, ano ba ang purpose ng relasyon na to na meron ako sa Diyos? Diba? Itatanong mo araw-araw. Kasi araw-araw mahirap ang buhay. Hindi naman pinangako ng Panginoong Jesucristo na magiging madali ang pagiging Kristiyano, di ba? Sinabi niya, ito siguro yung pinaka-worst na marketing strategy ng pagiging Kristiyano. Na ituro mo na pag naging Kristiyano ka, magiging mahirap ang buhay. Di ba? Sino ang gustong ganon? Di ba? It's such a bad idea na pag nag-join ka ng religion na to, di ba? Ay, mas gusto pa yung Scientology. Di ba? Yung Scientology, pag sumali ka sa kanila, yayaman ka talaga. Di ba? Diba? Kasi yung mga members sa Scientology, Tom Cruise, John Travolta, yung mga politicians sa Amerika, di ba? Isa sa pinakamayaman na influential na church, di ba? But yun, isipin mo, di ba? And that is one thing na lagi ko gustong isipin, gano'n pa kalalim yung relasyon ko sa Panginoong Jesus. Di ba? Kahapon po, di ba na nagpapacheck up kami, ng misis ko. Ang dami na naman mga JW sa paligid. Nasa palengke sila, na meron sila mga, may mga parang tracks sila na nag-display.
Tapos halos bawat kanto, tapos nakatingin ako sa kanila. Sabi ko parang gusto kong lapitan. Naramdaman siguro ni Grace na gusto ko lapitan. Sabi niya, oy, uuwi na tayo. But this is one thing. I have so much desire na lahat ng tao makakilala dun sa parehong Diyos na kinikilala ko. Why? Kung hindi ako aksidente, ang purpose talaga ng Diyos is magkaroon ako ng personal na relasyon sa Kanya. I remember those toys. I form a personal relationship dun sa mga laruan. Hindi ko rin naisip bakit tinago ng nanay ko yung mga lumang barilan, yung tansa na pinipili namin na ginagamit namin pang-aroling, tinago niya. Sabi niya, kasi gusto daw niya makita ni Shiloh yung mga laruan na yon. Eh, totoo nga naman, nilaro rin naman ni Shiloh. But, hindi ka naman mag-create ng mga bagay na wala kang gustong relasyon para sa bagay na yon, di ba? Bakit ang tao nagtatrabaho? Kasi you would like to form a relationship of purpose dun sa ginagawa mong trabaho na yon. Di ba? Galing din po ako sa pamilya ng mga artists. Ako lang po ang hindi. Magagaling sila mag-drawing. One of my cousins, nag-exhibit siya sa Europe ng mga paintings niya. Tapos yung mga kapatid ko, yung tatay ko, marunong din sila mag-sketch, magaling sila mag-drawing. For some reason, wala yung kamay ko sa pag-drawing. Diba? I cannot understand. Magaling sila sa math, diba lahat sila engineer, ako lang hindi. Magaling sila mag-drawing, nag-painting. Pero, titingnan ko yung mga painting na yun, sabi ko, tapos may mga painting yung pinsan ko na hindi niya binibenta. Sabi ko, ba't hindi mo pa ibenta? Yan ang piso sa mga pinakamaganda ko. Wala lang, sabi ko. Gusto ko lang siya nakita, gusto ko siya nakikita ko siya. Di ba yung something that you have created, you form a bond. Kasi may purpose kung bakit mo siya create. Eh, yung painting ko na niya yun, yung painting ng dalawang manok na nagsasabog. Of all the paintings na pwede mong itago, di ba? Yun sabi niya, ba't hindi mo na-inventa yan? Culturally kasi magandang inventa sa Europe dahil it reflects Philippine culture. Eh. Gusto-gusto ng mga European yung mga ganong klase ng painting. Pero, siguro yun yung pinakamahirap niyang klase ng painting kasi napaka-refine na mga details ng kanyang painting ngayon. But I would also ask, kung hindi ako aksidente dito at alam ko may purpose ako, so ano yung kailangan kong, ano yung relasyon na dapat meron ako sa Diyos? Sinasabi nga ni Paul sa Philippians 3:10, sabi niya, that I may know Him, His power, His resurrection, and may share His what? His sufferings, becoming like Him in His death. Diba? Yun yung relationship na dapat meron tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, yung incarnation in Christ means that Jesus becoming flesh so that we could truly know God. Not just about Him. And this is one thing, di ba sinasabi ko nga sa inyo, impress ako sa mga atheists sa UP. Dahil memorize sila yung Bible. Pag sumasalin yung atheist society sa mga Bible quiz, nakakaya yung mga Kristiyano. Kasi sila yung nananalo. Di ba yung mga atheist, Bible quiz, sumasali sila sa gano'n. Kasi sila yung nananalo, di ba? Yes, they may know about God, but not necessarily that they truly have a relationship in Christ. Kaya nga sabi rin ni R.C. Sproul, Christianity is not primarily a system of ethics, what is good and what is bad. But actually, Christianity is a relationship with the living God. Di ba? Ang Christianity, hindi siya, ang purpose niya is para hindi mo lang alam kung ano mabuti sa kamalos. Pero mabubuhay ka, balikan nga natin, let's go back to that. That I may know Him and His power, His resurrection, and may share His suffering, becoming like Him in His death. Okay?
Truth number 3. Jesus is the sustaining creator who calls us to be faithful stewards of all He has made. Now, create tayo with a purpose. Create tayo to have a relationship. Now, we were also created to have a responsibility. Reason, relationship, responsibility. So lahat ng bagay na nakikita natin sa paligid na alam natin na bahagi ng creation ng Panginoon, bahagi yun kung sino rin tayo. Bakit ka naging Pilipino? Bakit ka dito pinanganak sa Pilipinas? Bakit ka hindi ka Amerikano? Diba? Bakit may nanay at tatay ka? Diba? Isipin mo yun. Bakit ka pinanganak sa ganitong date? Diba? Inisip ko, last time, meron pong yung, diba si Teacher Jen, ang kanyang birthday is December 24. Diba? Tapos lagi namin ang pagkakatuwaan, pati yung Pasko namin si Kuya Dong, December 25 naman. Sabi namin, ang lungkot naman doon, nag-birthday ka, nag-Pasko ka, iisa yung regalo mo. Pero na-realize ko na dahil Pasko at birthday nila, most likely may regalo sila. Di ba? Kasi pag yung ibang buwan yung birthday nila, hindi mo naman alam kung sino magre-regalo sa'yo. Tapos pag darating ng Pasko, hindi mo rin naman alam kung sino magre-regalo sa'yo. Pero dahil yung birthday mo, nasa Pasko, yung celebration natin ng Christmas, sigurado kang may magbibigay. Now, yung ba yung reason kung bakit yung ibang tao pinanganak ng December 25? Hindi naman siguro. Pangarap ko rin yung December 25 yung birthday ko. Yung tatay ko naman, December 23 ang birthday. So, nung buhay mo yung tatay ko, napaka-elegante ng celebration lagi. Kasi birthday niya eh, di ba? Parang ayaw namin palampasin na yun. Pero, with that, we create a relationship and a responsibility sa creation ng Panginoon. Hindi lang naman siya pinili ng Diyos para maging tatay ko. But there's also a purpose kung bakit ako kailangan maging anak niya. Siya bilang bahagi ng creation ng Panginoon, meron akong responsibility sa Kanya. Ganon din sa mga naging anak ko. Di ba? Nung pinanganak si Samaria, anong nalaman namin buntis si Grace, at prayer namin, sana lalaki ulit. Alam ko kung bakit? Kasi sanay kami magpalaki ng lalaki, di ba? Tapos nung dumating, nalaman namin babae, natuwa rin naman ako na babae yung anak ko. Di ba? Natuwa rin naman ako na babae yung anak ko. Nung dumating si Samaria, pinanganak na siya, lusaw na lusaw yung pagkatao ko na for some reason you're overwhelmed with joy na the same thing that I felt nung nagkaroon ako ng unang anak nung pinanganak si Stylo, pero there's something different here dahil sa pangalawang anak, di ba? Hindi ko naman sinasabing mas special yung pangalawa, di ba? Hindi ko sinasabing gano'n. But I see that I have a different responsibility sa anak kong lalaki. I also see that I have a different responsibility sa anak kong babae. Hindi, yung mga anak ko, hindi sila magkakaroon ng parehong magulang. Ha? Magkaiba tatay nila. Hindi sila pwede magkaroon ng parehong magulang. Why? Nung pinanganak si Shiloh, iba yung sitwasyon ng buhay namin noon. Iba din yung panahon na pinalaki namin siya. Ibang tao din ako noon. Nag-mature ako, binigyan ako ng Diyos ng isa pang anak. Iba na yung sitwasyon namin dun sa pangalawa kong anak. So never the two kids or your children will have the same parent in you. Pero ito yung iisa. Lahat tayo may responsibilidad sa bawat isa. Now, hindi rin naman aksidente siguro na bawat isa sa inyo naririto sa church na to. Di ba? So that alone has a reason and has a purpose that I have a responsibility. Kasi kailangan kong tanggapin na kayong lahat nilikha ng Diyos for a reason and a relationship with Him. And with that, I need to be responsible as well. Kayo din, ganun sa akin. Di ba? At ganun din tayo sa creation niya.
Sa mundong ito, di ba naalala ko ngayon, tinuturo natin yung creation care sa DBBS. Alam niyo kung bakit natin tinuturo? Because God's creation reflects His glory. God's creation reflects His power. And us understanding that responsibility is also glorifying God. Kaya nga sabi sa Romans 8:19-21, for the creation waits with eager longing for the revelation of the sons of God. So we have to understand that alam natin na babalik si Kristo. Alam natin na darating siya. For the creation, sabi dito, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him, so subjected in hope that the creation itself will be set free. Tayo mapapalaya sa pamamagitan ng kinino? Ni Kristo, ni Jesus, from the bondage to corruption and to obtain freedom of the glory of the children of God. So the moment na tinanggap natin si Kristo, the moment na tayo na-realize natin makasalanan tayo, ano yung isang pangako doon? Na bahagi tayo ng kanyang pamilya. Dineclare tayo mga anak niya. Inampon sa kanyang pamilya. Di ba? Kaya nga mga kapatid, the incarnation, that means that Jesus becoming flesh calls us to live responsibly. Loving people, honoring creation, and reflecting His care. And that's one thing I like about, alam niyo mo ba, you know that I work for a mega church, di ba? Alam niyo na nag-work ako para sa isang mega church. Pag nandun, nakikita ko yung dami ng tao, na-overwhelm ako. Yung parang pag nakikita ko pala sila, pagod na ako, hindi ko alam kung bakit. Siguro nasanay ako nung nasa China kami mag-asawa, na yung church na inaakita namin ganito, mga 100 din kami nagsisisikan sa ganito kaliit na lugar, minsan mas maliit pa. Di ba? But the idea na we care for each other, we take care of each other, hindi ko maintindihan saan nang kagaling yun. And most likely, galing niya lang yun sa Diyos. Di ba? Yung idea na tayo nagtutulungan sa isa't isa sa mga panahon na nangangailangan, we pray for one another, we visit one another, we take care of each other's children, di ba? Hindi pa ba sapat na makita na there's something deeper that connects us other than yung magkakakilala tayo sa pangalan? Diba? I remember when we're doing a Bible study sa mga college students sa China, nung nagpaalam na kami sa kanila, sabi namin, uuwi na kami sa Pilipinas, we don't know if we will be coming back. We were surprised na for some reason, nag-fundraising sila para sa aming mag-asawa. Diba? Hindi naman namin hinilin yun. But they said that we would like to take care of you. And this is a way that we can take care of you. Kahit sa simpleng paraan lang. And I was really, really joyful about that. Now, meron din kami isang kasamang Amerikana na, matandang Amerikana na naging missionary rin sa China. Na marami rin siya mga college students na na-reach out. Tapos nung umuwi na siya sa Amerika, na-diagnose na meron siyang cancer. Cancer sa brain na nagsimula bilang TB sa spine, sa buto, TB sa buto, na naging brain cancer. Alam niyo po ba, nung namatay yung kasama naming missionary na yun, kung tutusin, hindi naman kailangan ng pera ng kaibigan namin missionary. Nasa naman yung family niya. It is money, yes. Alam niyo ba, nag-fundraising din yung the same college students na kakilala namin para ipadala doon sa... And yung mga anak nung kaibigan namin na yun, na kaibigan namin missionary, matatanda na rin. And they have their own businesses, they have their own
Para sa loob-loob ko, bakit kailangan gawin to? Cultural ba to? Ito ba ay something that we are entitled? Pero I realize that all good thing comes from the Lord. Even the motivation to take care of other people, but can only come from the Lord. Di ba? Yung alagaan natin ng bawat isa, spiritually, physically, emotionally, that tells us that what? Yung identity natin, sino ba tayo sa Diyos? Di ba? Alam natin kung sino siya sa atin. But the fact that we could take every chances na masaktan, mahirapan, to take care of other people, that speaks of the identity that we believe kung sino tayo sa harap ng Diyos, sa harap ni Jesus. Kaya nga sabi ni John Piper, to worship the Creator while abusing creation is hypocrisy. Hindi lang yung creation na nature, bawat tao. So, if we will not take care of these little kids, we're also abusing His creation. Di ba? Kung hindi tayo magiging mabuting nanay, magiging mabuting tatay, magiging mabuting anak, and if we claim that we are Christians, we are abusing His creation. Di ba? Kaya natutuwa ako sa mga bata, and I don't mind magsigaw sila dito, biyak sila dito. I really don't mind. Why? For everything that they will hear in this church, they will carry that. Hindi po natin alam kung hanggang kailan. Remember? Diba sabi nga ni Shai, samahan niya one time, Daddy, can you teach me how to debate? Para kausapin daw niya yung mga kumakatok sa bahay. I'm creating a monster. Diba? But the idea that they could see that I'm willing to share the gospel to other people strikes in my heart na nakikita nila yung identity ko kay Christ. One time si Shiloh nanghingi rin ng pera kasi kakain daw sila sa labas ng mga klase niya. Sabi ko, magkano ba yung sanggupsal? 400. Okay, okay. Daddy, can I ask for extra? Bumalik na naman siya. Daddy, can I ask for more? Sabi ko, sige. Tapos, ako naman, you know si Shiloh kasi hindi naglalabas ng bahay. Siya gano'n ba, hindi kasi lumabas. So every time he would ask me for something, sige na, please. Kahit gabihin ka na. Ito na pera. Diba? Wow. Diba? Tapos si Grace naman, na-realize niya kung magkano na yung naibigay namin sa kanya. Tapos na-realize namin, siya na may sukli pa doon sa binigay namin. No, it's, I think I only have 200 left. Sabi naman, so bakit? Ano nangyari? Sabi niya, kasi yung isa namin kasama would like to join us. Pero wala siyang pera. Di ba? Sabi ko, social naman ito. Libre. Libre. Di ba? Social naman. Di ba? With that, hindi na namin questionin yung generosity niya. Whether masakit sa bulsa yung generosity na yun, o hindi, okay na ako, masaya na ako that he could testify kindness to other people. Because yung responsibility na meron kami pinakita sa kanila. And si Shiloh naman din yung tao na hindi maluho. Bumibili kami ng sapatos, pipiliin niya yung pinakamura. Diba? Sabi ko, ano ka ba? Sabi ko, hindi mo naman ipapagbahay yung sapatos na yan, di ba? So, ako rin naman, kontento na sa isa. Di ba? Tapos si Grace, pabalik. Bakit isang sapatos lang yan? Di ba? And how we take care of other people, whether anak natin, tatay natin, nanay natin. And that also things, it breaks, not breaks, but really strikes my heart pag nananalangin tayo sa mga nanay, tatay natin na merong sakit, di ba? Kasi tumaan din po ako sa point na yun. Yung tatay ko, di ba, 6 na beses na stroke. Naging bedridden siya. And people have poured in their love
Because they love Christ. So yung kanilang evidence ng pagmamahal nila sa Diyos, pagpapakita nyo, pagpapamahal nyo sa akin. Diba? Kaya mga kapatid, we have to remember this, na believing in Jesus Christ, hindi lang siya religion, not only a doctrine. Pero it needs to, believing in Him means we have to submit our lives to the one true God. Na kung i-claim natin tayong Kristiyano tayo, kung i-claim natin mananampalataya, wala tayong ibang choice kundi isuko lahat ng pagkatao natin sa Kanya. Kasi yun yung reason kung bakit narito tayo. Ano ba tayo sa Kanya? Tayo yung mga anak niya. We are His creation. Now, binigyan niya tayo ng choice. Mabubuhay ba tayo ayon sa Kanya, kalooban, o mabubuhay tayo sa sarili nating kagustuhan? Yun yung itanong natin. Manalangin.